Ikaw ba ay nalulumpay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Isa pong magandang gabi sa inyong lahat. Kahit na po malakas ang ulan, nandito pa rin po kami. Dito po ang inyong among sa Himpapawid, ang inyong lingkod, si Father Pep po ito, ng Commission on Catechesis. At welcome po sa ating Thursday episode ng ating radio program, ang Barkadahan kay Kristo. And today is July 16. Yan. Kapistahan po ng Our Lady of Mount Carmel. Yan, kapistahan po ng ang mga Carmelite sa Carmelite Monastery, ang ating mga Carmelite sisters. No? Oo nga mo, ang daming sasakyan kaninang dumaan ako. Gigreet ko lang yung aking auntie, yan, si Mother Assumpta of the Holy Rosary, no? Kapistahan nila at nagmisa kami kanina dyan, 6 o'clock in the morning. Sama mo si Apong Seto. Yes, so kami dalawa. Okay. Yan, at marami ka akong gigreet mamaya, no? Pero bumati ka muna, Sister Son. Okay. Sige. Ito naman po, Sister Zon Kayanan, na coordinator po ni Father Pep sa Commission on Catechesis. Yan. At wala yung isang co-host natin, Boy. Napilay ba? Oo, hindi po siya pwede. Hopefully next week makakabalik po. Yan. Baka nakikinig siya. Brother Fer, hello. Yan. We will miss you today. Yan. Yan. Okay. At mga greetings sa sige. unang-una, yung mga nagbe-birthday ngayon, lahat ng mga sige. Carmela at Carmelo. May pamangkin kang Carmela, di ba? Oo nga. Birthday niya. Ewan ko nga kung ngayon o bukas no? Yung Nakalimutan ko. maganda na pamangkin Ang mo. aking Nakita ko na, si Carmela. pamangkin na si Carmela. Oo nga. At may kaibigan din kami, no? Diyan sa Nepo, Mart, no? Sa Nepo Quad, no? Carmela din ang pangalan, no? Happy birthday sa iyo, Carmela. Yan, no? So, lahat ng halos mga Carmela ngayon, no? Birthday nila ngayon. At mga Carmelo. Oo. Ang gandang pangalan, ano? Si Father Melo kaya birthday niya. Oo nga, no? Pero hindi ka Melo. sigurado, ha? Mag-text po kayo kung birthday niyo. hindi ako sure, Among. Yan, no? Alam mo, ang isang talagang, yung special na lugar dito sa Pampanga, no? Of course, when it comes to, yung mga... Yung feast day ng, tsaka yung Mount spiritual Carmel. upliftment, development natin dito, no? Kasama natin sa history talaga yung Carmelite Monastery, di ba? Oo. Ako, ang tawag ko dyan, powerhouse of prayer. Kasi ang dami nagpupunta dyan, Ay, no? ang dami Definitely. Talagang para na siyang, parish Oo. Sa dami ng mga taong pumupunta. Tsaka, yan, nagdarasal, papasalamat, no? Lahat ng mga taong, lalong-lalo, may mga problema, yung mga no? may problema, Yes, pumupunta doon. At saka, talagang kailangan natin yung mga matatahimik, no? Mga sagradong lugar na ganyan, di ba? At nagpapasalamat tayo, of course, sa ating mga Carmelite sisters, no? Na talagang walang humpay na nagbibigay ng, of course, no? Yung mga nagpupunta dyan, Minsan, mga padasal, advices, advice, no? Lahat, no? At maswerte ang Archdiocese of San Fernando. Sa pagkakaroon ng Nandyan ang ating mga kumbento na Carmelite. butihing mga madre. Oo, Carmelite Monastery. Yan, no? So, happy feast day po sa inyong lahat dyan. Okay. And of course, may isang parokya na Del Carmen din. Ay, sa Guagua? Yes, ang aking classmate, ang parish president, si Father Alfred David. No? Okay. In fact, may misa si Archbishop Dong. No? Sa oras na ito, yan, nagmimisa siya. Oo. Ayan, so, lahat po ng mga Carmelo, Carmela, happy birthday sa inyo. po. Dahil Feast of Our Lady of Mount Carmel. Yes. Ang patroness nila ay si Saint Therese of the Child Jesus. Isa sa mga Carmelite saint yan. Oo. Yan, o. Mamaya himayin natin ng konti yung kasaysayan, no? Okay. At ginigreet ko si Bal, no, yung aking kabasketball dyan sa Assumption, no? Yan, Bal, alam ko nakikinig ka ngayon, no? So, good evening at salamat sa iyong pag-aantabay dyan sa University of the Assumption. Ako rin namang may greet. Yan. Sino naman? Mga
Holy Angel Wow. Mascom students sa 4th year. Yan. Talaga. Kanina, in-interview ako at binidyo. Nasa religious store ako. Naku, okay. pinilit ako. Nagpalabas sila ng 3 klaseng news. Isang Channel 5, isang Channel 7, isang Channel 12. Pina-analyze sa akin kung alin yung sensational na news, kung alin yung saan mo talaga maintindihan yung news. Iba-iba kasi. Isang news, Okay. pero iba-iba yung pag-present nila. Talagang mascom sila. Very good. Wow, nag-enjoy ako sa kanila. Yung mga questions nila. Grabe, ang hihirap. Talaga. Oo. Nagsasanay ka lang yan. Oo nga, natagpuan nila ako. Pinilit. Okay. Ayoko nung una, pinilit nila ako. Pero masanay ka na dahil nasa broadcasting industry ka ngayon. Ini-invite ko nga silang mag-OJT dito. Talaga naman. Tapos na daw yung OJT nila eh. And then one time we will visit the University of Holy Angel. Holy Angel. Hindi lang ang assumption kasi may yung ating mga big universities they have invite Mascom natin. students, no? Oo. So one of these days baka makapunta tayo diyan, no? Oo. So hello Humingi kayo tayo ng, dyan, mga grupo schedule. ng Yan Mascom students. Sa ating mga big universities dito sa Pampanga. Oo. Okay, diretso na tayo, Sister Son, no, sa ating sige po. text line numbers. Kung gusto po niyong makipagtalakayan sa amin, text po kayo sa Smart 0918-351-8282, 0918-351-8282. Sa Globe naman po, 0917-363-3738, 0917-363-3738. Yung pong mga gustong maging members ng ating Connect Ka Katekista program, no, just type REG, all capital letters and then space, your full name and then slash, the name of your vicariate, parish or your school, no? At okay po yung address ninyo. At ipadala po dito sa ating Globe number 0927-891-0966. No? Ulitin ko po, 0927-891-0966. Once registered, ay makakatanggap po kayo ng mga daily inspirational messages from the Lord. At kung may mga kahilingan kayo, pasasalamat, mga intentions, no, o request, pwede nyo pong i-text ang number na yan at isasali po natin sa ating daily masses dyan sa Arzobispado de Pampanga. Pinapasalamatan po natin si Sister Son Basco for maintaining our SMS service para po dito sa ating Connect Ka Katekista program. Okay, counseling line naman po, 0922-831-5967. 0922-831-5967. At kung gusto niyo naman pong manood sa internet, nandito po sa live streaming ngayon ang programa natin, www.ustream.tv. Then, i-search po ninyo yung Bright FM 91.9. Ayan. At kung gusto nyo naman pong mapanood yung mga nakaraang episodes, ay mapakinggan pala, nasa Facebook. Yan po. Facebook account name is Barkadahan kay Cristo Pampanga. Thank you kay Ronnie Pascual for maintaining our Facebook account. Okay. Diretso na tayo, Sister Son, sa ating sige. ebanghelyo sa gabing ito. Napakinggan po natin si Sister Son. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ni San Mateo. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatang lubha sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo, sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang loob. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibinibigay ko sa inyo. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Yan, okay. Maiksi po ang gospel natin. Kadugtong kahapon, no? Kahapon. Yung kahapon na ebanghelyo. Oo. Pero ang ganda po, sa English po, The Gentle Mastery of Christ. Nakalagay po sa New American Bible. No po? Gentle Mastery yan. Napakaganda. Ano po, ang Panginoong Jesus iniimbitahan tayo na lumapit sa Kanya. Ayan. Tayong mga burdened. Ayan. Tayong mga napapagod.
At nung unang panahon po, ito yung mga Pariseo at Saduceo na nahihirapan sa pag-expound nila ng mga batas, no? Ngayon naman, sa panahon natin ngayon, sino ang mga burdened? Madami. Baka po tayo rin, ano po? At ano naman ang dahilan kung bakit burdened tayo? Siguro po magbibigay ako ng mga ilang halimbawa. No? Kung minsan, burden tayo kasi yung epekto ng modern technology. Yan, kung minsan po talagang sumosobra, no? Ang modern technology na ginagamit natin. Kaya parang pagod na pagod tayo. Isa naman pong dahilan ay yung multitasking. Naku, aray ko, mukhang tayong dalawa. Multitasking, nakakapagod. Pwede bang mag-pass din. dyan? Oo nga. Di bale, pareho lang tayong natatamaan. ang pangatlo pong dahilan, yung tinatawag natin type A personality. Ang type A personality, sino po ba yon? Yung mga doers, yung mga competitive high achievers. Ayan. Di ka pa nagpapaaray. Ayan po. Pagpatuloy mo lang. Ayan. Pero tayo ay iniimbitahan po ng ating Panginoon, no, to come to Him. Kasi po, ang pamatok niya, His yoke is easy and His burden is light. Kagaya po ng binasa kanina sa gospel, no. Pero ito po, ang Panginoong Jesus He's offering us a change of mentality, no. Siguro, minsan-minsan reassess natin yung mga priorities natin. Alin ba ang mauna? Ito ba? Ito, yan. Yan po. And then, paminsan-minsan din po, kailangan siguro i-switch off natin yung mga gadgets natin. And then, we have to take time to meditate and pray. No? Yung bang a time to be alone and pray, no? Na talagang mararamdaman natin ang presensya ng Panginoon. Ano muna, i-off muna natin. Oops, wala mo nang magte-text. Yan. No, makikipag-usap ako sa Panginoon. Ako'y nasa silent mode. Yan, kumbaga ano. Among meron isang German poet and novelist, no, si Hermann Hesse. Sabi niya, within you there is a stillness and a sanctuary to which you can retreat at any time and be yourself. Yan. Ang ganda, no? Parang pagka nagre-retreat tayo, magre-recollection, yan, no? Kailangan umatras ka muna. Oo, may time talaga tayo para dyan, no? And just be yourself. Yes. Well, ako, no, may take dito sa ating ebanghelyo ngayon, ito nga, those who are laboring and carrying heavy burdens, no? Yung nga sabi mo kanina. What makes life burdensome today? Ang dami yung nasabi mo. Oo, yung mga nasabi ko, ang dami. And these are possibilities na totoong nangyayari. It can be a responsibility, mga obligasyon, multitasking, sabi mo nga. That can be one, no? Yung iba naman siguro is resentment, anger. Yan, pwede ring maging heavy burden yan, no? Mga problema. Mga problema, pwede rin, no? Pwede din, oo. Tsaka, yan, lahat ng mga discouragements mo, frustrations mo, anxieties. What worries you? Diba? What makes you restless? Kaya nga, I will give you rest, sabi ng Panginoon. Kasi kung minsan talaga, lalong-lalo yung buhay ngayon, no? Mabilis. Ang dami natin pwedeng magawa. Ako, kung minsan, I think this is one of my weaknesses, no? I admit it, no? Even publicly siguro, I have to admit it. Ako minsan kung pwedeng 25 hours, 26 hours a day, di ba? Ang isang araw, no? Gagawin natin. Totoo yun. Nararamdaman ko rin yan. Parang ganyan, di ba? Workaholic and always on the go. Yung mga go-go girls, mga ganyan. Go-go boys. Mga go-go boys. Ginogogo na parate, no? Talagang kumisan unstoppable, no? Especially when we have, a very strong momentum na gawin nito. We are very passionate, no? Well, there's nothing wrong with that except, of course, kung minsan, no? Parang, yan when I was studying management, ito yung sabi, ang napakaganda ng word namin dyan, overheated. Oo. Ano ba yung overheated, no? Para makapapaan. Diba, Overheated.
parang isang makina, no? 'Di ba? Kung Yung minsan you cannot mainit stop na it kasi, anymore. oo. Yung bang parang it has gained momentum, no? Sometimes alam mo yung well, narinig ko yung overheated na yan, yung sa economics na subject matter namin. No? Oo. Kasi like for example, the economy of China is overheated kung minsan. Yung bang Oo. napaka, 'di ba? Mabilis ang kanilang ang ekonomiya nila, no? And it has a danger, no? Ay, oo. Very dangerous ang mga ganyan, mga overheated. O kaya tapos mababurn out ka, di ba? Burnout. Yun, no? Di ba? Oo, mahirap din yun. ano? So, pagka mahirap din ho yung overheated, no? Basta't over. Oo. Hindi ka na... Yung sobra. Oo, mababawasan yung pagiging productive mo rin, siyempre. Oo. Kumbaga sa makina, parang parati kang nasa maximum capacity. Oo. Maganda rin kung minsan na nasa maximum pero dapat hindi lahat ng oras. Ayun, oo. Yun Diba? nga, yung nasabi ko na may Kasi peak na time. very strenuous yan kahit nasa makina. Ay, oo. Diba? Tapos puputok yan, o kaya, yun nga, mag-overheat. Oo. O yan. Siguradong yan. Palit mo ng pyesa. No? Kaya i-overall mo. Oo. Kahit na yung sasakyan, tingnan mo. Tingnan mo yung sasakyan, di ba may radiator. No? Pag wala ng tubig, yung nagpapalamig ng ulo ng sasakyan, nakikita mo yung temperatura ng sasakyan, Serson. Tapos makikita mo diyan sa highway, uusok. Ay, oo. No? Yung mga umuusok na... Tapos titigil titigil ang makina talaga. Titigil, Oo. Whether you like it or not, no? May nakausap nga akong isang pari kanina, no? Sa over the phone. No? Wag ko na lang sabihin. Pero hindi taga dito. Kaibigan ko. Nako. Madaldal yun eh. Madaldal. Kung minsan kami mga pare, madaldal, no? Baka sabihin ng mga lisa, buti father, alam mo. Ito, dumadaldal nga tayo sa radyo. Katak ng katak, no? Anyway, alam mo, akala ko nasa office siya. Akala ko nasa office, no? Pagka tinawagan ko kasi siya, usually very busy, nasa outside, naka-field work, ganyan, no? And then, akala ko kanina nasa office. Sabi ko, father, nasa office ka ba niyan, no? Kasi after talking, maybe siguro mga about 30 minutes na nasa phone kami, no? 30 minutes. Hindi, sabi niya, nasa hospital ako. Ay. Ha? Nasa hospital ka dyan? Sabi niya, akala ko, dada ka ng dada. Akala ko nasa office ka. No, parang walang pagkakaiba yung sa office at saka sa hospital. Hindi, sabi niya sa akin, kahit na nandito ako, sabi niya, I'm doing a lot of business because over the phone. Nasa hospital. Grabe. Tapos parang naka-duty na rin. Alam mo, sabi ko sa kanya, kaya nagkasakit ka siguro. Pinatitigil ka muna ng Panginoon. No? Ngayon, ikaw naman, nasa hospital ka na, hindi ka pa rin ba magpahinga? Sabi ko sa kanya, no? Kung alam ko lang, siguro mga after 10 minutes, binaba ko na yung telepono, no? Pero so 30 minutes kami nagkausap kanina, no? May mga taong ganyan, yung bang, naku, ang daming ginagawa, parang no? hindi napapagod, no? Ito nga, yung, naku, nakakabigat, no? Mabigat ang sitwasyon, maraming inaasikaso, maraming iniisip, no? Tayo po'y, siguro lahat tayo hata, no? We are guilty laboring of that. and we are guilty We're all lahat. guilty of that. Kasi ngayon, parang rat race. Ano ba yung rat race ba yan? Oo, tsaka tsaka parang survival of the fittest. Naku, yan. Diba? Oo. Survival of the fittest. Tapos may crab mentality. Everybody wants to be at the top, no? And then, at the same time, dahil yun nga, because of the, because of technology, science, very fast. Yung mentality na kung minsan ang gusto natin parang mabilis, no? Lahat, instant, no? At sometimes we lose track, no? Tapos, at the end of the day, naku, nakakapagod. Naku, wala ka ng energy. Tinatawagan ng Panginoon. Napakabigat ng iyong dinadala. Yan, no? Lahat tayo yata, no? We are all guilty of this, Serson. Pero ito nga, no, very consoling ang ating ebanghelyo ngayon. Tawag ng Diyos. Sa mga busy, sa mga nabibigatan, sa mga kung minsan hindi nakakatulog dahil sa problema.
Sa mga kuminsan, ang dami-daming mga iniisip. Oo. Di ba? Muntik nang pumuputok yung ating mga ugat sa noo. Ha? Ano ang gagawin? At sino ang lalapitan? Ayan, ang Panginoon. Very no? good. Kasi ang kanyang pamatok ay magaan, easy, and burden. And His burden is light. Yes. Ayan. Maybe let's explain that. No? Take my yoke. No? Yung yoke na yan, yung pamatok. No? Pamatok. Oo. Oo. Parang sa ano yan, during the time of the Lord, yung sa mga oxen, mga animals nila. Hindi ba sa atin ganin din? Or paod. Yan, Paod, no? Yung isang sa word. kalabaw. Oo. Yung Kalabaw sa or pamatok sa paod. baka. Mm-mm. Diba? Yung naka-customize yan Mm-mm. Ginagawa yung mga pamatok na yan, solely, dun sa kalabaw na yon. Kasi hindi tayo pare-pareho ng... Oo. Sukat ng sukat ng leeg. ng leeg, no? Yung mga hayop ganyan Kaya talagang naka-size sa kanya. Pero yung yoke na yan, very symbolical yan, no? Parang, we can use it as it refers to the cross, di ba? Ay yung mga ating mga cross na pinapasan, di ba? Pero alam mo sa amin, yung yoke na yan, ang parang rene-refer niya, yung stola namin. Alam mo yung stola? Talaga, oo. Yung pinapatong sa amin. Oo, yung diba? colored Yung stola na kuminsan yung pinakasentro ay nasa likod, no? Tapos pinapatong. Yung puti. Yung stola. Oo. Parang, Ba yung sinasabi parang namang wala ka ng religious thought dyan. Yung stola. Okay, diba? Stole, no? Stola. In Latin, stola. Na malapad. Parang equipment yan or something that you put on, diba? Kami ganyan. Pagka nagpari ka, yung sa ordination, yan, ipapatong sa'yo yun. Oo. So, yun pala ang Oo. Alam mo, during the Roman Empire, yung mga, nung naging Kristiyano na yung Roman Empire, no, sa kay Constantine, di ba? Mga dignitaries yan. Kung minsan may katungkulan ka, may position ka, may office ka, papatungan ka ng parang sas. Oo. No? Sas ba yun? O shawl? Parang ganyan. Oo. Sash. Para, tingnan mo pagka nag-graduate Para ka. sa UP. Yung sa UP. Ano ba kasing sa amin Nandiyan dyan? pa ba yung sash mo? Mayroon ako. Kalimutan ko lang, di ba? Siyempre, tinatago yun. Yung parang, they confer you, no? Parang, they are vesting you, parang ganyan, no? Sinusuot mo yan, no? Yung iba, parang shawl, no? O kaya yung, sa inyong mga babae, di ba? Ito alam ko yung history, no? Sa aking pagkakalam during the Roman Empire. Pagka mga in-invest, no? Mga investiture, parang ganyan, no? Pinapatong yan sa mga may posisyon, mga opisyalis ng mga administrador, yung mga ganyan, no? Because that's a symbol of course, it's a privilege, no? Privilege. Pero at the same time, it's a great responsibility. Yan ang pamatok mo. So yan ang pwede burden palang mo, parang ganyan. Parang yung yung mga nananalo sa beauty contest, di ba? O lalagyan ng sash. Yan, no? Oo, yan. It's a privilege, but at the privilege. same time, yung SAS na yan, it also entails a responsibility. Ay, oo. Diba? Kung minsan ay ambassador of goodwill ka, kung halimbawa, yung mga beauty, nagiging titleist, diba? ambassadress sila Oo. ng, Kung minsan they promote iba-iba. Yung against climate change, mga Oo. environment, diba? Okay, yung about rights of women. Ang daming mga ganyan no? So, tayo talagang pinapatungan tayo ng ganyan. Lahat tayo, no? Oo. Hindi ba kung minsan sabi natin, no? Yung cruise, yan, no? Oo. So, stola, sa mga pari yan. Pero sa cruise sa atin, no? Di ba? Sa cruise, kung minsan tatanong natin yan, ano ba yung cruise na pinapasan mo? Oo. Iba-iba yan. Yan, iba-iba yan. Pati yung weight nga Iba-iba, dahil iba-iba naman tayo, no? Oo, Pati yung weight nun. Mm-mm. Di ba kung minsan, ewan ko kung narinig mo na isang story ito, no, yung taong nag-complain sa Panginoon. Sabi niya, oo. Lord, naku naman, ang bigat ng Bigat. cruise na. Yung pinapasan niya. Oo. Mm-mm. Tapos sige, sabi mo, iwanan mo dyan. Kasi dinala dun sa isang kwarto na napakadaming cruises. The whole day, no? Mm-mm. Talagang naghanap siya ng cruise na babagay sa kanya, no? Mm-mm.
So, nagpunta dun sa napakalaki parang shipyard, no? Oh. Ang daming mga cruise, no? So, siyempre, inaano niya, yung parang King Kapampangan, tang timtima niya. Oo. Yung, ano kasi yun? Parang, Sinusubok-subukan niya. oo, sinusubukan. Ang dami niya sinubukan. Ano Sabi ng tao, nak magaan. bigat naman ito, no? Tapos naman, nakakaya naman ito, maliit. Di ba? Tama yung tama lang. The whole day, ang ginawa ng taong ito, sabi ng Panginoon, sige, magpili ka dyan. Magpili ka dyan, no? And at the end of the day, nakakuha siya ng, ito, yung tamang-tama. Oo, tamang-tama lang. Oh Lord, ito na lang, sabi niya. Mm-mm. Tapos nagkamot daw ng ulo ang Panginoon. Mm-mm. Alam mo, sabi niya, yan ang iniwanan mong krus dyan. Yun pala yung iniwanan Oo. niya. Oo. In other words, the moral lesson of the story is, parang tailor fit sa atin yung krus. Kung ano yung kaya mo. Parang yung pamatong nga ng mga hayop, di ba? ibibigay, Oo. Hindi ba may kasabihan? Ito, siguro alam ng ating mga listeners to, na hindi ka bibigyan ng krus Oo. na hindi mo makakaya. Oo, totoo yun. At tayo, iba-iba. Meron talagang kahit mabigat nakakaya. Oo, kasi kaya mo hindi. eh. Oo. Kaya dapat yung ano natin ay hindi ko kaya, pero dapat ang ano natin, kakayanin natin kasi Kakayanin ko. ano yun, hindi naman, ito nga, may yoke, sabi nga ng parang yoke partner tayo, may yoke partner tayo. May katuwang tayo sa ating mga krus. Alam niyo po, hindi lang tayo ang nagpapasan sa ating mga krus. Nandyan ang Panginoon. Yan, Kaya nga may yoke is easy. Oo. No? Kasi katuwang natin ang Panginoon, no? Kaya nga learn from me, sabi ng ating Panginoon, no? Oo. And I hope that ano po, yung kung minsan dumarating sa buhay natin yung complain. Ayun, oo. Di ba? Ano, gusto mo lang. Yun nga, parang yung storya. Yung Kapampangan itong kay masengsing tamo. Oo. Balo mo yung masengsing, sister so. Oo. Yung konting Yung ano lang nagre-reklamo. May kwento ako dyan yung pag-complain na mo. Oo. Sige nga, kwento mo nga. Ko. May grupo ng pilgrims, no? Papunta sila sa isang shrine. Okay. Kasi may purpose sila, meron silang petition, no? So habang papunta sila doon, may isang angel na nagtanim ng white seed sa mga likod nila kasi may dala-dala silang mga gamit, no, na pinapasan nila yung bag nila, maybe bag. So yung angel nilagyan ng isa-isang white seed yung mga pasan-pasan nila. Binhi. Okay. White seed. Mayat-maya, yung white seed na yon, yung binhi, naging pakpak. Lumaki naging pakpak. So, parang magaan na yung dinadala. May And then, backpack, dun sa kabilang daan naman, meron isang grupo na naman ng mga pilgrims na ganun din. Kaya lang, habang pinapasan nila yung karga nila, nakasimangot sila, nagre-reklamo, ang bigat-bigat, sabi nila. So, yung isang nakakita, tinanong yung angel, bakit doon sa dalawang grupo, hindi ka nagtanim ng white seed ng binhi, sabi doon sa angel. Kasi sabi niya, yung mga unang grupo, habang naglalakad sila, nagpipilgrimage sila, alam nila kung ano yung goal nila. Sinusundan nila yung talagang goal nila. Itong pangalawang grupo, sabi niya, reklamo ng reklamo, nakakalimutan nila yung goal nila sa kanilang pagpipilgrimage. Masaysing lang. Oo. Kaya yung white seed na tinanim ko, sabi niya, namimili din yan ng magandang lupa. Kaya kuminsan yung nabasa ko sa isang libro. Kuminsan nasa attitude din natin, di ba? That's very true, no? Oo. So I hope that lahat po tayo may pinapasang pamatok, no? Pero imbes na mag-complain tayo diyan sa pamatok na yan, why don't we, no? Carry it, sabi nga, no? Ito nga, mamaya i-continue natin yan, no? How should we carry our, no? Kasi learn from me, sabi ng Panginoon. So how do we carry it? Well, una, recognize that we have a partner. Hindi ho tayo nag-iisa. Mayroon tayong yoke partner. Yan, no, ang Panginoon. At later on, may tuturo siya sa atin, no? At mamaya babalikan natin yan, no? Okay. Medyo nag-overtime tayo, no?
Talagang, kwento pa kasi ako. Oo nga eh. Medyo bumigat yung ating mga pamatok, no? Sa ating po mga texters, mag-text po kayo and kindly share, no, yung mga insights nyo at experiences, no? Ano ho bang nakakabigat sa inyo? Ano ba yung mga pamatok ninyo? Ano ba yung mga cruise na daily ay pinapasa natin, no? Oo. And how do we, carry them? Yan, no? Mamaya po ibabasahin natin yung inyong mga insights and reflections, no? Let's take a break. Magpatugtog muna po tayo ng isang religious song, no? Para po sa inyong lahat ito. Nakita ko ang tunay na pag-asa, natagpuan ang tunay na ligaya. Mahal namin Panginoon, kami sumasamba, pagkat sa piling mo'y walang kasing ganda. Ikaw ang nagturo ng tamang landasin sa puso at aking damdamin. Dinggin ng papuri ang bawat dalangin, dahil sa'yo lupa man ay langit na rin. Masakang hindi ka lilimutin, pangalan mo ang laging tatawagin. Mahal naming Panginoon, kami dumadalangin, pagkat ikaw ang siyang gabay ng damdamin. Ikaw ang nagturo ng tamang landasin sa puso at aking damdamin. Dinggin ng papuri ang bawat dalangin, dahil sa'yo lupa man ay, dahil sa'yo lupa man ay, dahil sa'yo lupa man ay langit na rin. Langit na rin. Nagbabalik po ang Barkadahan kay Kristo, ang radio program ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Yan, no? Napakaganda ng ating kanta, no? At medyo nakapag-relax tayo ng konti, no? Oo. Kasi kanina heavily burdened tayo. Parang nararamdaman natin yung topic. Talagang makaka-relate tayo, no? Oo, nakaka-relate po. Totoo po 'yan, no? At dami nating minsan pinapasang mga pamatok, or you may call them mga cruise natin, no? Pero ito nga't napakaganda ng ating ebanghelyo, no? Learn from me, sabi ng Panginoon, no?
from gentle and humble of heart, no? Huwag tayong parang yan, yung ma-complain, no? Oo. But be humble, be gentle, Oo. be patient, no? And the Lord is always there, no? Siya ating yoke partner, sabi ko nga. Oo. Kaya nga, my yoke is easy dahil nandyan ako, hindi ka nag-iisa. Parang, di ba yung sa Kapampangan, no? Mabayat siya man, imbugwat. Ne? Pero dapat, nung madakal na rin mamuat, maging mayan niya. Anting patpat. Parang ganyan, Parang, no? Mga rima-rima, no? Oo, rima. So, tama yan, no? Pero alam mo, meron ding maganda yung sobra kang pagod, dami mong trabaho. Kasi kanina nagkukwentuhan kami sa Holy Rosary sa store. Kasi nasabi ko na kay Sister Lilian, nagsunod-sunod ang trabaho ko. Parang namimiss ko yung pamilya ko na makipag-banding. Sabi ko, puro na lang akong trabaho, sabi ko. Tapos sumagot si Cecil, sabi niya, kayong dalawa, sabi niya, kahit na trabaho kayo ng trabaho, sa tingin ko sa inyong dalawa, mukhang hindi kayo nagtatrabaho Bakit? Sabi, kasi mukha kayong enjoy na enjoy sa ginagawa nyo Kapag That's daw one thing, enjoy oh. na enjoy ang Tama. isang tao sa ginagawa, para daw hindi siya nagtatrabaho. Ang tingin mo hindi trabaho kung hindi Oo. Ganun ba ang tingin ang nakikita mo? Sabi ko, ito'y sabi niya. nakakasaya sa'yo. di ba? Oo. Pareho kayo, sabi niya. Pareho kayo ni Sister Lilian, sabi Pleasure niya. to be of service, sabi niya. Parang ganyan, no? Kasi nakikita ko, nag-enjoy kayo sa ginagawa niyo, sabi niya. That's true. Nakakagaan yan din yan, ha? Yung dapat maging masaya ka sa iyong ginagawa, di ba? Okay, may mga texters tayo. May isa ako dito. Sige. Okay, ilan ba yung sa'yo dyan? Wala. Sige, yung una muna sa iyo mo. Okay, yung sa akin muna, no? Sige. Ito maganda. Medyo quotation lang, no? Nung nasabi ko kanina ito. Okay. From 9627. Yan, 9627. Sabi niya, Lord, teach me to be patient with life, Oo. with people, and with myself, no? Yan, ito nga. I sometimes try to hurry too much. And I push for answers before the time is right. Teach me to trust your sense of timing rather than my own, and to surrender my will to your greater and wiser plan. Yan. A blessed feast of Our Lady of Mount Carmel. Oh. Wow. Okay. Tama yan, di ba? Salamat Ganda po. ng quotation na yan, ha? Let us not hurry. Yan, no? Kaya nga, in His time. Yan. Okay, sige. Okay, yung naman isa dito from 1613 kay Mang Amando, sabi niya, good evening po. Lines taken from a song, sabi niya. Mayroong lungkot sa iyong mga mata at kay bigat ng iyong dinadala. Wow. Parang ganun po ang mensaheng pinaabot sa atin ni Lord Jesus. Ini-invite niya tayong lumapit sa Kanya. Narito ang mga palad ko, handang dumamay kung kailangan mo. Handa po siya sa lahat ng sandali, ipagkaloob ang kanyang tulong at pagmamahal. Salamat po. Yan. Yan, kanta ni Ray Valera yan. Ray Valera. Kung kailangan mo ako. At talagang kailangan naman natin ng Oo. Panginoon, di ba? At nandyan parati siya. Kaya nga, yoke partner natin, no? So, hindi tayo nag-iisa. Okay, another one? Thank you, Brother Armando. Isa pa, from 4160 naman. Sabi niya, no burden is too heavy when it's given in love and carried in love. When we yoke our lives with Jesus, He also carries our burdens with us and give us His strength to follow His way of love. Mauran abengi po. Yan. Talagang maulan sa labas, no? Okay, ganda. mayroon pa. Tama yan. Gusto kong i-pick up yan, yung sinabi ng ating last texter, no? Mayroon pa ba? And give us His strength to follow His way of love, sabi niya. Yan. God's way of love. Okay. Okay. So, yun na. Dalawa pa lang yung... So, isunod natin, no? So, kasama natin ng Panginoon, medyo magaan talaga kung may partner tayo, di ba? Yung mga mag-asawa, di ba? Oo. Ganyan, kaya dalawa kayong parang nagbabalikat ng mga responsibilidad sa pamilya, no? Oo. Kaya nga ako, naawa ako sa mga sisters, ha? Single. Yung mga single parent. Single parents. So, Sabi nga nung isang kaibigan ko, tatang na ka na, iwa ka pa. baka lolo ka po at lolo. Diyos ko. Tatanda ka. 4 in no? 1. At lilipas din ako. Anyway,
Talaga, no? Nakakabigat po yan. Pero yun nga, kasama natin ng Panginoon. That's the first. Second, ito nga, yung sinabi ng ating isang texter, no? How should we carry our burden? Yan. Let's just learn from the Lord. Yun. Because the Lord, yan, no, carried His burden, His cross, yan, out of love Oo, for yan. us. Naku, yan. Pagmamahal. Yan ang nakakagaan. Oo. Pag kine-carry mo lahat out of love, for example, Out of love. sa iyong loved one, sa iyong pamilya family. mo. Totoo yan. Mm-mm. No, love lightens our burdens, Oo. no. Alam mo, may ano ko nung seminarista ako, may poster ako, no. Yung Sa kwarto mo. nawala ko na yun eh. Yung ano sila, yung isang mama ano niya, yung nasa likod yung isa pang tao nasa likod. Kine-carry niya. Pero makita mo halos malaki pa yung ano yung binubuhat niya. Pero naka-smile pa rin siya, Sister Son, no? And then there's a caption doon sa baba ng poster. Yung kanta, yung sabi niya, He ain't heavy. He's my brother. Diba? May kanta yan ganyan. Diba? Hindi siya mabigat dahil kapatid ko siya. Oo nga, no? Diba? Pag kapatid mo, siyempre mahal mo yan. Tingnan mo kung minsan nabibigatan ka sa kapatid mo, no? Ako yung pupunta lang. Mga yan. Minsan, bakit ako, no? Mga ganyan. Pero kapatid mo yan. Oo. At kahit anong kung minsan yung pag-refuse mo na tulungan siya, gagawin mo at gagawin. Dahil mahal mo ang kapatid mo. Diba? Totoo yun. Yung mabigat na parang hindi mo kaya, kakayanin mo dahil mahal mo ang kapatid mo. Mahal mo, for example, ang isang tao. Diba? Asawa mo o kaya kaibigan mo. Oo. Diba? We parang, endure everything out of love. No? That will make us lighten our burdens. No? Yan ang Panginoon. Tinan mo yun, yung cross niya, naku, napakalaki. Oo, diba? Para sa atin. Pero he had the purpose in mind. Bakit? Because I want to obey my Father. Because I love humankind. Diba? Kaya parang it was seemingly easy for him. It's because alam niya, malinaw sa kanya ang kahulugan ng kanyang mga paghihirap. Sana ganyan din tayo, no, Sister Son? Pag malinaw sa'yo yung purpose mo kung bakit nandyan ka, hindi ka mahihirapan. Kaya nga, let us learn from the Lord, sabi, no? Okay? Ngayon, gusto kong i-connecta dito sa ating kapistahan. Yan. Ano kasing kapistahan natin? Of Our Lady, Yan. Feast of Our Lady of Mount Carmel. Alam mo, Sister Son, ito yung obserbasyon ko. Kasi halos lumaki ako dyan sa Carmelite Monastery. Dahil nga sa aking auntie. Oo. Kasi mga bata pa kami, nandyan kami, naglalaro dyan. Alaga ka ng mga madre. Ay, oo, naku. Ah. Oo. Wag mo nang itanong kung anong taon nung wala pa kaming salawal dyan nandyan kami sa Carmelite Monastery, no? Takbo ng takbo. Takbo Nagtatakbuhan. dyan sa chapel nila. Ay, naku, Kasi ano na yan? Kaya pala Mga 55 years na in existence ang ang Carmelite, Carmelite, Monastery. no? Yan, Carmel dyan. Well, as I have said, it's a place where people, they pray, they meditate, no? And then they seek advice, no? Ano yung resulta, Sister Son? Bakit nagbabalik-balik ang mga tao dyan? Anong nangyayari sa kanila? Talagang nawawala yung burden niya. Naku, Nagiging light. Diba? At saka parang everything is light. After ng prayer, after ng advice. There is serenity, there is peace. Diba? Kapayapaan, katahimikan. No? How many souls, sabi nga, how many people going there, no? Itong lugar na to, that they have not experienced that comforting presence of the Lord, di ba? Lahat ata. Pagka mataimtim ka na nalalangin dyan sa lugar na yan, no? It is like not only God embracing you, but Our Lady of Mount Carmel embracing you. Di ba isang ano yan? Isang nakakagaan yan, yung very assuring, yung yakap ng ina. Ay, oo. Diba?
Totoo yun. Yung mga batang mawawala, minsan, mawawala ka may agad sakit ang- sa ngipin. Oo, mawawala ka agad. May sakit sa tiyan. Oo. Di ba? Oo, pag Tapos, niyakap ka ng naku. nanay mo. Yan, no. Mm-mm. Parang yan ang ano ko yan ang image ko sa Carmelite Monastery. Mm-mm. It's a powerhouse of prayer. Oo. Yan, no. Parang diyan mo pwedeng ito nga, no. Cast your burdens, no, upon me. Upon me. Parang pwede mong ilahat ano ba? Ialay sa Panginoon, no? Isuko sa Panginoon lahat. Yung lahat ng nakakabigat. Alam niyo po, dapat naman pagka mabigat, yan, you lift everything to God. Itaas mo. I-offer mo. Oo. I-entrust mo. No? That's the way it is. And yung pagka sa ating prayer, when we are engrossed with an intense moment of prayer, di ba? Oo. Diyan tayo papasukan ng Diyos at yan, mawawala yung bigat, no? Ng pasanin. Oo. And I think diyan ko na-appreciate ang lugar ang lugar na yan, no? Yung Carmelite, di ba? Carmelite. Our Lady of Mount Carmel, no? Oo. Ito nga mga santo nila like Saint Teresa of Saint Avila, Teresa. Saint Teresa of the Child Jesus, di ba? They themselves experienced a lot of miracles in their lives, no? In fact, ito nga, no, na binabasa ko itong nila, storya nila, no? Like for example, si Saint Teresa of Avila, no? He was called, no? Carmel, the Order of the Virgin, no? Oo. Kasi halos itong pinakamatanda nila, alam ko, no? Si Saint Teresa of Avila. Oo. At si Saint John of the Cross, alam mo sila, di ba? Saint John of the Cross. Oo. Alam mo si Saint John of the Cross, isang story sa kanya, sinagip siya ng ating mahal na ina nung siya ay nalulunod as a child. Tinan mo, ha? And then, leading him to Carmel and helping him escape from prison. Baka siguro, ito, no? He was persecuted, di ba? At si Saint Teresa of the Child Jesus, no? Believed that Mary cured her from illness. Oo, nagkasakit nga yan. Nagkasakit siya. Napakabata pa, nagkasakit na. Sakitin itong santang ito, no? Pero tingnan mo, nandyan ang mahal na ina. Alam mo talagang isang berde niya yung may magkasakit ka. Oo, totoo yun. Pabigat yan, Sister Son. Oo. Yung mga aray Maganda ko, lang. yung mga ganyan, no? Hindi ka nakakatulog. Oo. Dahil masakit ang ulo mo, masakit ang, ko. Ako, minsan lahat nata ng mga gamot, Oo. gusto mong inumin, no? Mawala Para lang lang yung mawala sakit. yan, oo. Di ba? Ito nga, yung mga Carmelite saints na to, they have experienced, no, how the Blessed Mother, parang yun nga, intercede for them, no, cured them, because of her maternal protection and guidance, no, and assistance, no. At alam mo ito pang isa, yung kanilang tradisyon na ito nga yung the Blessed Mother appeared to Saint Simon Stock, no? Isa siyang leader ng mga Carmelites. Oo. Yung scapular, yung brown scapular nila, napaka-popular noon. Mabili. Ay naku, kanina after the mass, Namigay. Oo, ang daming pero nagkulang, Sister Son. Nagkulang pa Kasi sa sa mga dami ng tao. tao. Itong mga scapular na to, no? Binless namin ni Aposeto yung scapulars, no? Again, they believe, no? There is a healing power, parang ganyan, di ba? It's because of this, no? The story ito, no? Ayan, yung the power of prayer, the power of faith, no? Yan ang nakakagaan. No? So, coupled with, of course, the presence of the Lord, no? Yun nga, yoke partner natin siya. Tapos, let us carry our burdens out of love. And then, ito ang Our Lady of Mount Carmel celebration natin ngayon. Yan, yung let us be immersed, no? Sa prayer. Yan. Sa panalangin. Silence, prayer, and meditation. Yan, no? Kaya parang cast all your burdens, no? So I hope that itong gabing ito, no, sa lahat po ng mga nabibigatan, sa lahat po na kuminsan hindi nakakatulog, sabi ko nga. Let us turn to Jesus, no? Because ito ang salita na
binibigay niya sa atin ngayon, no, ang ating ebanghelyo, no? Come to me. Naku, lumapit po kayo. At ito nga, no, kayong mga lahat ng nabibigatan, lahat ng kung minsan hindi makatulog, no? Na kung minsan maraming iniisip, and I will give you rest. Rest. No? Kaya talagang rest in peace na tayo ngayon, Sister Son, no? Oo. May texter yata tayo? Wala na. Wala na? Okay. I-continue mo ng konti. I-continue natin yung Carmelite history, no, yung Mount Carmel, no. It has been the place of Mary's glory. Kung papanong yung Mount Tabor, no, yung place of Christ's transfiguration, ito naman yung Mount Carmel. At Okay, Elijah yan. Elijah. Nasa Palestine naman. Yan. Tama yan. Yung bundok ng Carmel. Si Elijah yung Si Elijah. po, lived on Mount Carmel, Yes. no. At may kasama siyang mga hermits, mga ermitanyo nung nanirahan siya doon. Yes. Ayan. No? Kasi sa bundok talaga matahimik, no? Oo. Wala namang karaoke siguro dyan. Sa bundok, no? Kasi matahimik ang lugar at it is actually, a place where kahit nasa Old Testament, di ba? Ang bundok, Mount Sinai, yung mga ganyan, no? yan, mga Itong mga lugar na to ay lugar ng mga panalangin at lalong-lalong pagninilay, no? Oo. Katahimikan. Okay, so yan, sige. Okay, Closing let us prayer. conclude our beautiful episode today with a short concluding prayer. Lord Jesus, inflame my heart with love for you and for your ways, and help me to exchange the yoke of rebellion for the yoke of submission to your holy and loving word. Set me free from the folly of my own sinful ignorance and rebellious pride, that I may wholly desire what is good and in accord with your will. Amen. Amen. Yan. Napakaganda. Oo. So, wala akong... Okay, mga greetings and announcement pa. Mayroon ka pa ba? Yun pa rin po yung announcement. Mag-enroll na po kayo sa second set of short courses sa Alfie po. Dito sa ASF building, open po kami Monday to Saturday. Yan, nag-text si Karen, no? Pero hindi ko sige. ma-gets itong text niya. Mamaya na lang. Sige. Yes. Paalam ka na, Sister Son. Okay, maraming salamat po. Ito po Sister Zon, nagpapaalam na sa programang Barkadahan kay Kristo. Thank you very much po. Good night at ingat po kayo palagi dahil tag-ulan na. At sa lahat po ng kamukha ko, kamukha ni Sister Son na kung minsan nabibigat. Napaka-refreshing po, no? Very comforting ang salita ng Diyos sa atin sa araw na ito. At naway, bago po tayo matulog, no? Let us cast all our burdens to the Lord, no? And let us, have these consoling words, no? Drilled in our minds and in our hearts, no? Para every time po that we, find life burdensome, no? Let us go to Jesus. He's offering us rest, comfort, and at the same time, wag po nating kalilimutan to learn from Him, no? And that is to carry everything out of love, no? At sana po itong Mount Carmel celebration natin, no? Let's find time to commune with the Lord in prayer, in meditation, no? So that we can truly experience, no, His comforting presence, no, among us. Ito po si Father Pep Bakay, ang director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Muli pong bumabati sa inyo ng magandang gabi. Ingat lang po, malakas ang ulan at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ipinagkaloob ng Diyos sa atin, marilag at masaga.